Magandang hapon guys. Kaya tayo guys puntang Bulacan ngayon na araw na to. Kaso nga lang medyo traffic. Pero bago naman ako malis dun sa sa pisina namin, karakunin sa sakyan na to. Siyempre check natin yung brake, yung preno, yung gulong, ano okay. Kung may gasolina o wala, kailangan natin yun kasi para in case na wala pwede makapagbigay ng pera na pang bakit sa mga ganyang bagay. Kasi sagot naman lahat ng ano tayo, dahil yung gastos nito, yung gas, lahat. Sa akin guys, dito ako sa Araneta eh. Kaya na pa kasi ako gusto sana mag video kanina pa, hindi ko magawa dahil napaka-traffic kanina. Hanggang ngayon pa rin, ganun pa rin naman. So, kaya medyo maaga ako umalis dahil hanapin pa yung lugar ng location ng isang ano. Sa kailangan maaga rin umalis talaga kasi para maaga rin makaano din. Eksakto lang din man itong arating dun eh. Limbawa, alis ka rito, darating alas 7 bago dumating ka man dun sa lasot yung treatment na gagawin natin trabaho, di kita pa may pahinga konting oras. Ngayon natin sa Araneta ako ngayon, kubaw na ako. Saka siyempre ingat-ingat din kayo mga bilang isang driver, ingat-ingat din sa mga pagmamaneho kasi siyempre hindi naman hawak natin ang kalsada eh. Tayo yung kaya hanggat maaari ingat, magdasal lagi bago umalis ang trabaho, bago umalis ng bahay, bago umalis ang trabaho, bago mag-start sa trabaho, siyempre mag-pray ka rin para sa sarili mo, diba? Puro ko mga kauyaw ito mga guys, mga malauna madaling araw na. Siyempre pag biyahe sa pumunta doon medyo gagawin oras traffic, pero pagdating pa uwi naman wala nang problema sa pauwi kasi medyo okay naman biyahe. Pabalik mo medyo hindi nagkain dati na gahin dito na talagang magsiksik gano'n kayo, nagsiksikan sa kalsada. Kailangan yung singit doon, singit dito, pero huwag nang gawin kaya umalis ka na maaga para makapag-adjust ng konti. Hindi mo magawa yung pag-isingit-singit na yan eh. Kasi mahirap yung ganong singit ka doon, singit dito, di ba? Sa awa naman ng Diyos, okay naman kita paano nakakaano naman tayo sa kakaarating man tayo sa ating pinupuntang area, trabaho natin, saka yung lugar na itatrabaho natin na ano naman na maayos nga gagawa naman. Dito naman sa Q-Mart medyo okay na rin, medyo malapit-lapit na rin, pero medyo umusad-usad din ito paano rito yung yung natin, yung kalsada. Kasi pagdating ka sa SM kasi doon lang naman di traffic guys eh. Kasi nandun yung may stoplight na parang yung stoplight na may doon nag-u-turn papuntang Bansalang, papuntang Quezon daw. May shortcutan kasi doon. Kaya doon natin traffic. Kaya pagdating ng SM, medyo doon loaded ka na, doon ka na may stop nito. Dito pa lang sa Bungad, medyo okay na eh. Kita pa nakakagalaw-galaw ka na, nakakaano ka, daw ng konti. Diba? Ayan, tingnan mo guys eh. Diba? Nakakaunahon tayo hindi dyan. Siyempre, hindi man laging ganon. Nakakaunahon tayo.
Ayun na, medyo traffic na ano. Medyo traffic na sa Qmart, sa ano dito sa may SM. Palabas ng SM. Alas 5:30 na ata, mag-alas 4:30 na ata. Pa naman na sa araw-araw traffic araw-araw. Pero paganda na rin dito kayo duman sa ibang ano na, kasi wala man ibang dadaanan diba? Dito lang naman, dito ka lang dadaan talaga. Kaya siyempre sa iba naman kung niikot ka ng iba na napakalayo naman yung dadaanan mo, tapos traffic din na sasagpaan mo, tapos minsan di mo alam umuusad o hindi. Dito kahit paano umuusad. Kapag gabi ka man o pa araw, at least kung maaga ka man alis, okay yung ano mo, yung pag alis mo doon maaga, kahit paano may time ka na makapag-adjust din, di ba? Dito sa ano guys, malapit tayo sa SM. Dito tayo sa may ano na, malapit Trinoma na ata to, McDo. Yan. Gagawin ko yung treatment ngayon guys, dalawang store lang naman. Isang Jollibee, isang para sa Jollibee yung gagawin ko ngayon. Kaso nga lang gabi pa rin matapos dahil maghihintay ka ng oras kasi alas 8 yung gagawin mo yung sa mall yun, alas 10 ka pa maghihintay. Kaya tsaka di ko masyadong kabisado pa yung lugar, kaya ano naman yung aga-aga ka umalis. Kasi sinasaulo ko pa hindi man lahat ng ano pupunta doon, kahit paano alam mo na, kasi syempre sa daming kliyente, yung dami doon, hindi mo masabi kung anong gagawin mo doon. Dami, may center mall, may ano, ganito. Tapos mag-isa lang akong gagawa, wala akong kasama dahil talagang single lang talagang gagawa ay dun. Kasi lahat naman ng bagay nakukuha naman sa mga kuha sa tiyaga. Lahat ng lahat ng ikabubuti ng pamilya natin na kumakaon sa hirap, kailangan mo paghirapan, hindi yung easy money. Hirap naman ganun, di ba? Dito tayo sa Sentry Station. Malapit na sa may Trinoma. Tandaan guys, dito sa sakyan natin, naka-aircon tayo. Kung gusto mo mag-sounds ka. Maganda yung sakyan mo, naka-good condition ang sakyan mo, di ba? Pero good condition man yan or brand new man na possible naman na okay naman yung mga makina niyan. Siyempre kaya mo lang diyan, pang flat lang naman, di ba? Pero di mo masabi pa rin. Pero bago mo check mo pa rin yung mga dapat i-check pag nag-drive ka. Ilaw sa gabi, mga taillight, mga yan, mga headlight, mga signal light, brake light, tapos yung preno. Check mo lagi. Tapos tingnan mo kung may gas-gas. Kasi yung gas-gasan ng yan. Kasi kailangan mo kailangan yan na kasi hindi lang naman ikaw gumagamit ng sakyan. Kailangan i-check mo yan sarili mo na tingnan mo kung may gas-gas o walang sakyan ko. Para kung may kita ng gas-gas, dispicturean mo, tapos i-send mo na, i-save mo, tapos kung sakaling tinanong ka, i-report mo na, ganito.
Kasi ganitong ano, sa dami ninyong gumagamit ng sakyan nito, ilan kayong driver? Siguro ko apat kayong driver dito, hindi lang apat siguro. Pero sa talagang naka-schedule sa Bulacan, ako lang siguro sa ngayon dahil ako ang nakatawa. Nabigyan ng schedule. Pero apat kayong driver kahit saan may south to may north. Kaya okay lang kaya kailangan i-check mo pa rin kasi titingnan kung sinong huling gumamit, kung may damage yan o wala. Kasi possible yan talagang minsan di mo alam kung kung ikaw ang mapupuntuhan, di ba? Sa kung wag mong ingat-ingat lang talaga. Bilang isang driver, hindi man natin masabi, di ba? Pero ingat. Kaya nag-iingat tayo dahil para sa atin, di ba? Para may iwasan yung mga bagay na hindi natin kailangan na bagay na issue na gasgas mo yan. Huwag kang isip ng ganun, basta importante, ingat lang, isipin na sa ka lang. Sarap ng buhay ng ganyan nag-iingat ka tapos maganda yung di ba? Wala, saka medyo puyat lang kalaban dahil kahit paano puyat ang kalaban mo rito kasi uwi ka madaling araw na, di ba? Alauna, alas 2. Pero kung masaya ka sa trabaho mo, siyempre naman di mo damdamin yun, di ba? Gaya ko, masaya ako sa trabaho to, o di ba? Kahit sabihin mo bago pa lang ako kasi noon pa naman talaga gusto na talaga may makahawak ko ng manibela dahil sa matagal na kasi ilang taon din ako natenga nagmaneho siguro kung mga 3 taon 3 taon din ako natenga sa pagmamaneho. Ngayon nabigyan na tayo ng opportunity uli na magmaneho tayo, di saka natanggap naman agad tayo sa trabaho na to ngayon. Binigyan natin opportunity sa atin na ganito, natin kung anong binigay mong tawag doon, kung anong binigay mong tiwala nung unang-una sa trabaho mo, nag-abot ka ng 8 taon kung mga ganun basta matagal, kung tumagal ka ng ganun, ibigay mo rin yung best mo rito. Kahit saan naman lumipat ka ibigay mo lahat ng best mo. Bigay mo lahat ng best mo na yung maging yung attitude mo good, yung tiwala ng boss mo makuha mo, tapos marunong ka makisama sa lahat. Kailangan natin yun kasi yun ang puhunan natin kahit saan ka pumunta, mapa-abroad ka man o mapa-Pilipinas, kasama yan. Malay mo naman balang araw, di ba? Yumaman ka bigla kasi ang iba lumalaki ang ulo, sabihan, di ba? Di ba nawawala kasi may pera ka naman talaga. Pero possible naman yun na talagang lalaki ang ulo mo kung may pera ka naman talaga na. Pero hindi masiguro ang tao ganun di ba? Kung isipin mo, mahirap man kasi magmayabang na paros parehas na naman din kayo. Tapos porket ganito ang trabaho mo may marami tayo siguro sinasabing ganun. Pero huwag mo isipin ganun kung anong sa'yo. Kasi totoo lang guys, ang naninira sa mga gaya natin sa Pilipinas dito na gusto mong umahon sa hirap, tapos may ginagawa kang para pa sa sarili mo rin na gusto mong umahon. Minsan may judgmental kagad naman. May maririnig ka sa ibang tao na imbis na tulungan ka na lang, wala ang gagawin sa'yo parang dededmahin ka lang, wala yan, ganon. Diba? Totoo naman yun mag-iisip sila ng hindi maganda sa'yo, tapos pag umangat ka naman, andyan na yan yung sinasabi nila na puta, uyumaman lang, mga mayabang na. Di ba? Ba't ka ng Pilipino, di ba? Natural yun. Alam ko naman kasama sa buhay sa Pilipinas yan ganun tayo sa Pilipinas talaga Hindi na natin masasabi na tangin na yan. Di ba?
Pero dapat hindi ganun. Bakit? Di man natin malam. Pero kung anong nasimulan mo kasing pag-uugali mo dapat, nandun ka na, ituloy mo na lang. Kung anong tingin sila sa'yo, hayaan mo na lang. Huwag mo na intindihin, importante yung buhay mo. Kasi wala ba ibang makakatulong sa atin, mga tol, sarili lang natin makakatulong sa atin, sa totoo lang. Sarili lang din makakatulong sa atin. Hindi iba, makakatulong din ang iba, pero di mo masabi kung totoo, pero kung talagang gusto mo talagang talaga umahon ka sa hirap, sarili mo lang makakatulong, walang iba. Lalo pag oras ang kagipitan, na wala ka na, tapos hiram ka dito ng pera, mahirap hanapin ang pera. Totoo lang. Kaya hanggat maaari na kung may pera ka malang, tipid-tipid talaga o yung hindi masyadong tipid na parang wala ka nang kakainin, di ba? Di ganun. Pero puta, ang gawin nyo, magtipid-tipid. Ako gaya ngayon, gaya ngayon ako, medyo nangangapa pa ako talaga dahil zero rin ako eh. Pumasok ako sa trabahong to, walang ipon, walang ganito, walang talaga, asking walang May naipon man na konti pero pang ilang buwan lang. Pang ilang buwan lang pang ilang buwan lang yung pang isang buwan nga lang siguro, 2 linggo lang. Kasi mahal ang bilihin ngayon, lalo na ngayon, ang mahal ng bilihin. Kaya ang hirap, maniwala ka sa akin sarili nyo na makakatulong. Kaya kung sakaling meron man kayong mga pangarap sa buhay, kung kaya nyong, kung hindi ka rin kikilos pala, wala rin, hindi rin yan. Kasi mahirap minsan madaling sabihin pero ang hirap gawin. Kaya guys, para sa akin, sarili lang makakatulong sa atin, walang iba. Napaka-traffic. Sabi ko guys sa inyo, dito naman traffic sa may SM North. Tingnan mo, hirap ng hilo dito. Hirap kumilos dito pag may kaya nga puta sarap ng mo, pero traffic dito. Pero pag nakalabas ka naman dito, doon ka na may Balintawa, puta ang sarap na ng buhay mo, paano. Hindi ka na nag-exit lang ako dito ngayon dahil medyo masama ka na duman sa kabila doon sa may SM. Kaya guys, follow niyo naman ako sa aking YouTube channel. Like and share niyo para naman bilang isang driver, tulungan niyo naman. Bilang isang driver basta driver. Dito lang exit sa SM kasi medyo dito. Kasi dito na may dadaanan din ako dito, pero papaikas ako wala akong may sa kalsada. Guys, SM yan, SM. Ito SM na itong gilid din. SM yan, SM North yan. Ayan, yan. SM North yan. Tapos yung kabila, Trinoma.
Aga pa naman, siguro mga ano. Tingnan mo guys, oh. Darating nga doon siguro mga 6 na. Pero pag dito guys sa ano, medyo traffic. Pero pag nagbas ka na ng NLEX, wala naman na yung traffic eh. Wala pa siguro mga ano. Basta isang oras ang kinakaya mong biyahe dito kung galing dito. Ano, mga 2 oras talaga galing ng pisina dito. Mga 2 oras mahigit din. Depende kasi sa location ng area ng lugar eh, ng kalsada yan. Kalsada kasi iba. Minsan maganda yung ano, hindi traffic. Pero may tendency kadalasan ng traffic talaga, pero may traffic naman na parang mabilis ang kilo, may bilis ang ano, umusad. May traffic naman na talagang para akala umuusad na paunti-unti lang. Hindi kahit paano ito ngayon, maganda-ganda yung ano. Yan. Tapos sisingit-singitan ka pa. Sipin mo dito pa lang guys, ilang oras na. Mulis ako ng ano ng bisina. Kung mag-alas 4 dito, pagdating pa lang mga 4:30 na to. Isang oras na nga, mga ganun. Ba? Madali. Di mo kakaan. Nagmamadali ka, nagmamadali ka. Siguro guys isang linggo na ano, nakakapunta ko ng Bulacan tatlong beses. Kasi ano yan, Monday, Lunes, Martes hanggang Friday. Bulacan na ata yun. Pero dito sa QC madalang sa ngayon sana guys, 3 months sa pag sobrang taga ko naman sa trabaho, isipin mo 3 months na rin ako dito, hindi mo na malayan. 3 months na rin ako, halos natapon ako lahat ng area, kahit saan, sumama doon, sumama dito, lahat naman na napunta ako kasi madaling araw umuwi, alas 2, alas 6, minsan walang tulog na guys, talaga totoo lang. Dahil kailangan mo talagang trabaho bilang isang father di pamilya.
Sarap ng feeling pag gano'n na-appreciate ng asawa mo na kahit pagod ka na ay, anong oras ka uwi, gano'n, anong oras ka uwi, tatanong. Masarap basahin ng gano'n ng mga sarap mabasa mo sarili mo yun na mabasa mo na may siya, may concern ba? May concern sa sayo na bilang isang asawa. Kahit pagod ka na sa trabaho, sabihan ka pa nun ganun. Nako po. Siksikan na. Kala kasi one way to. Traffic na kaysa kalumusot. Tangin, may kaparing ito. Hindi pwede magtambay ngayon dyan. Ang tao. Papahina. Isa muna natin guys. Eto guys, ngayon marapit na ba pumasok sana? Malapit na papasok ng NLEX na. Medyo hindi na dito traffic. Palabas ka lang talaga ng SM dyan, sigurado yan hindi ka na masyadong traffic. Kahit paano gumano na, kumusad na. Dito na ako sa Balintawak. Guys, sa video na to hanggang dito na lang guys kasi medyo mahaba na siya. Please like, follow and share na lang sa aking YouTube channel.
and support. Thank you guys. Dito lang po. Bye-bye.